Hello! Magandang araw mga bata! Nandito po muli ang inyong teacher ng Sunday School, si Teacher Do, upang magbahagi uli ng kwento tungkol kay Jesus. Tama! Kamusta ang isang linggo nyo? Salamat naman at maayos. At yun ang ating dalangin lagi, diba? Sabi ko, like kayo mag-pray. No? Maging safe, maging yung family natin. Okay, salamat sa Diyos at kayo ay maayos sa linggong ito at sa nakaraang isang buong linggo. Okay, pero bago yan, tayo muna ay kagaya ng ginagawa natin. Mananalangin, mag-pray. Okay, let us pray. How to pray? Bow our head, close our eyes, and fold our hands. And let us pray. Lord Jesus, we thank you, we glorify your name. Thank you po sa buong isang linggo na iningatan niyo po kami kasama ang aming buong pamilya. Salamat po sa inyong love, sa inyong care sa amin, yung mga blessings na natatanggap namin sa araw-araw. Thank you Lord, di ka po nagsasawa na kami ay mahalin, ingatan. Maraming salamat po. Ngayon po, mag-aaral po kami. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyo para maunawaan po namin ang lesson sa linggo na ito o sa umanong ito. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, may bago tayong awitin. Awitin muna natin. Okay, ang title nito ay God is my refuge and strength. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Call upon the name of the Lord. He will guide you. He will guide you. Call upon the name of the Lord. He will walk beside you. It's oh so true. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. An ever-present help in trouble. An ever-present help in trouble. Okay, napakaganda ng awitin, di ba? Ano sabi doon? Ang Diyos ang ating kalakasan, no? Huwag tayong matakot. Yan. Okay, ngayon naman, review muna tayo. Tingnan natin yung past lesson natin last week. Tingnan ko nga kung sino nakatanda. Saan daw matatagpuan yung memory verse natin? Last week, ha? Sige nga. Tama! Sa John 3:16 o Juan 3:16. Sino kayang naka-memorize? Yan. Pwede nyo i-recite. I-send kay teacher ang video. Yan. May gift ako sa inyo. Kaya lang ha, kaya lang sabi ko sa inyo, sa Christmas pa. Okay? Sino ang namatay sa krus para sa ating mga kasalanan? Tama, si Jesus. Na dapat tayo ang naghirap, tayo yung nilagyan ng koronang tinik, tayo yung sinugatan, tayo yung pinagsasampal, dinuraan, pero lahat yun tiniis niya kasi ano? Love niya tayong lahat. O ayan, sino kaya yung mga batang tumanggap kay Jesus?
Jesus, tinatanggap kita, di ba? Na-pray si teacher, Jesus, tinatanggap po kita bilang aking Lord sa heart ko po. Ikaw na po ang maghari sa akin. Ikaw na po ang mangunguna sa akin. Hindi na po, maaalis na po yung pagkamakulit. Ayan. Sino kaya yung tumanggap kay Jesus? Ayan. Ayan. Tutuwa ang Diyos doon. Nagdiriwang yung mga angels sa langit kapag ka may tumatanggap sa Kanya, sa Kanyang puso. Yung kay Jesus. Okay. Tignan muna natin yung mga humabol na gumawa. May mga humabol na gumawa ng mga pinagawa ni teacher last week. Yung card na mayroong ribbon. Tingnan natin. Ayan, may mga humabol na. Ngayon naman, tingnan natin yung pinagawa ko. Yung sinend ko sa inyo. Gagawa ng whale o balon. O, sino kaya? Ayan. May mga gumawa. Okay. May mga kumanta pa nga no? Nakita ko kumanta sila. Ayan. Kumanta sila nung ating team song. Team song nung last week. Ayan. Okay, wala na ba? Wala na? Kunin na ninyong Bible. O, nasa tabi niyo na ba? Okay, kasi ang ating kwento ay manggagaling sa Old Testament o Lumang Tipan. Sa Genesis 21. Open mo na nga. Open natin sa Genesis 21. 8, verse 8 to 21. Yan ang gagaling ang ating kwento ngayong umaga nito. Ngayong araw na ito. Okay. Ito, bago yan. Ano kaya itong nasa larawan na to? Sino kayo nakakaalam? Isip-isip. Tama! Disyerto. No? Init dyan. Wala nabubuhay na plants kasi nga mainit. Very, very hot. Yan. Okay. Kasi sabihin niya naman, ay, alam ko na. Kaya pinakita ni teacher yan, meron niya sa kwento niya. Tama, meron. Okay, handa na ba? Okay. Handa na. Una, at makinig kay teacher daw. Sa isang lugar, ay merong mag-asawa. Matanda na sila. Si Abraham at si Sarah. Sabi ni Sarah, lumapit siya kay Abraham. Abraham, matanda na tayo Hindi na tayo magkakaanak. Hindi na tayo magkaka-baby. Sabi ni Sarah kay Abraham, pwede ka namang magkaanak. Pwede doon sa natin, yung kasambahay natin, yung kasama natin sa bahay. Si Hagar, yun, mabibigyan kanya ng anak kasi young pa siya bata pa siya, ako matanda na. So, sinunod ni Abraham si Sarah. Nagkaroon nga ng anak si Abraham kay Hagar. At iyon ay pinangalan ng Ismael. Anong pangalan? Ismael. Tama. Okay. Tapos, mga ilang buwan lang, lumapit naman si Sarah. Kay Abraham, lumapit siya. Sabi niya, Abraham, meron ako sa iyong good news. Meron ako sa inyong magandang balita. Sabi ni Abraham, ano yun? Mahal kong asawa. Nagbilagro ang Panginoon. May baby na rin tayo. Nabuntis si Sarah. Nagpuri si Abraham sa Diyos. Sabi niya, Lord, Diyos, O God, tunay nga ikaw ay Diyos ng himala. Ikaw ay naghihimala at ikaw'y dumidinig ng aming prayer. Kaya ngayon po, kami po ay nagpupuring mag-asawa, nagpapasalamat. Kayo po ay binigyan niyo ng baby. Karoon na sila ng baby. At
baby na ito ay pinangalanan nila na Isaac. Anong pangalan? Isaac. Tama. Anong pangalan ng anak ni Hagar? Ismael. Parehong ay. Siya naman si Isaac. Lumaki sila. Si Isaac lumaking mabait, no? Si Ismael din ganun. Lumaki sila mabait, naging magkaibigan, laging magkasama. Pero one time, tinukso ni Ismael si Isaac. Hindi nagustuhan ni Sarah. Nagsumbong ngayon si Sarah kay Abraham. Sabi niya, Abraham, yung anak mo si Ismael ha, tinutokso niya yung anak natin si Isaac. Sabi naman ni Abraham, away bata lang yan. Di ba? Ganun usually yung mga nanay. No? Sabi nung kay Abraham, away bata lang yan. Ano din yan. Lilipas din yan. Huwag mo nang intindihin. Don't mind them. Ganun. Pero sabi niya, hindi. Kasi si Hagar, akala mo kung sino baka mamaya agawan niya pa ako ng trono. Ako ang reyna dito sa tahanan na ito, di ba? Katulong lang siya, isang bahay natin siya. Sabi ni Abraham, so ano gagawin ko para maayos ito? Sabi ni Abraham, alam mo, ang sabi ni Sarah, alam nyo mga bata? Ang sabi niya, paalisin mo si Hagar kasama si Ismael. Sabi ni Abraham, huwag mo naman akong papiliin ng ganyan. Napakahirap para sa akin. Pareho silang anak. Sabi ni Abraham. Sabi ni Sarah, kung ayaw mo, mamili ka. Ako, ng anak mong si Isaac, o si Hagar, at si Ismael, ang aalis. Nagalit si Sarah. Hindi nakatulog si Abraham sa kaisip. Kasi, pareho ko silang anak. Pareho ko silang mahal. Paano na yan? Pray siya kay Lord. Ano pong gagawin ko? Nagsalita ang Panginoon. Sa kanya. Nakita niyo yung liwanag na yan? Nagsalita si Lord sa kanya. Sabi niya, sundin mo si Sarah. Akong bahala sa kanila. Kay Hagar, kay Ismael, ako ang mag-iingat sa kanila saan man sila pumunta. Labag man o hindi man gusto ni Abraham na paalisin si Hagar at si Ismael para lang sa katahimikan, pinaalis niya to. Pinagbaon niya ng damit, no? Kumot, mga blanket, pagkain. Ilagay niya sa sako. Dala-dala, no? Magnanay. Habang umaalis yung si Ismael at si Hagar, siyempre lungkot ni Abraham. Kasi anak niya rin si Ismael, di ba? Yan na. Ilang araw sila. Maglakbay. Kawawa, no? Sa init, yun, sa disyerto. Lakbay sila. Ibig sabihin naglalakbay, naglalakad. No? Lakad sila ng lakad. Naubos na yung baon nila. Naubos na yung tubig. Nung nanghihina na, syempre, diba? Pag tayo hindi kumakain, hindi uminom, manghihina tayo. Yun ang ramdaman ni Ismael. Na siya, nailo na siya. Nabubagsak na siya, nagkulap siya. No? So, awang-awa yung nanay niya. Umiyak yung nanay niya. Si Hagar, sabi niya, nag-pray siya, Lord. Hirap na po yung anak ko. Maawa po kayo sa kanya. Gutom na po siya, uhaw na po siya. Kahit tubig lang po, kailangan po ng anak ko. Alam nyo? Nakatagpo sila ng tubig. Sabi niya, sige, balikan mo yung anak mo. Sabi ng tinig ng Diyos, balikan mo yung anak mo, ibangon mo siya, at mayroong tubig na nakalaan para sa inyo at para sa ikikiginhawa niyo. Kagaya ng sabi niya kay Abraham, pangako ng Diyos kay Abraham, iingatan ko at pagpapalain ko si Ismael. Mula nun nga, nakaligtas ang mag-ina at naging hari siya ng isang kaharian. Ayan, ganda ng kaharian niya, no? Si Ismael ang nag-ahari dyan. Okay, so napatunayan ni Hagar at ni Ismael ang kabutihan ng Diyos. Dahil wala silang kakampi kundi ang Diyos.
Wala silang kasama kundi ang Diyos. Wala silang nilapitan kundi ang Diyos. Binlas sila ng Panginoon. At mula noon ay nabuhay na isang hari si Ismael. No? Nagustuhan niyo ba yung kwento, mga bata? Okay. So, nakita natin, lagi ang nakikita natin, ang nananalangin, mga nanay, no? Para sa kanilang mga anak. Kasi talagang ang mga nanay, kagaya ng mga mami nyo, mga mama nyo, lola, grabe yung pag-ibig namin sa inyo. Pagmamahal namin sa inyo. Lagi namin kayong pinag-pray. Kung gaano yung pagmamahal namin sa inyo, mas lalo kayong love ni Jesus. No? Nag-pray niya, nag-bless ang kanyang anak. Nagustuhan niyo ba? No? Sa kabila ng di-share to, walang tubig, pero nagdinala ang Panginoon. May tubig silang nainom dahil sa pag-pray, no? Pananalangin, nag-pray sila palagi. Napakaganda na mensahe o story ni Lord para sa atin. Yung kanyang miracle at kabutihan ay laging nandyan. Hihintay niya lang tayo laging manalangin. Gusto niyo ba? Sige. Tanong mo na nga ako. Sino yung mag-asawa sa kwento? Isip-isip. Pinakuha ko na nandaan. Tama. Si Abraham at si Sarah. Sino yung isang babae doon? Nag-anak din. Sino? Begins with letter H. Tama. Si Hagar. Okay. Sino yung anak niya? Sino yung anak ni Hagar? Tama. Si Ismael. Sino ang nakasama ni Hagar at ni Ismael sa disyerto? Okay. Ang Diyos, no? Iningatan sila, nalayan sila, at higit sa lahat, pinagpala si Ismael. Okay. O, punta na tayo sa ating dati-dati, sa ating memory verse. Ilipat uli ang inyong Biblia sa awit o Psalms, awit 107, 107, versikulo 5 hanggang 6. Okay, again, awit 107, verses 5 to 6. Okay, tingnan natin. Sila'y nagutom, nauhaw, at halos namatay na sa kanilang kahirapan. Tumawag sila sa Panginoon at niligtas niya sila sa kagipitan. Okay, dandahanin natin. Ano ulit yung memory verse natin? Awit 107, verses 5 to 6. Sila'y nagutom, nauhaw, at halos mamatay na. Di ba si Ismael, halos mamatay na siya. Sa kanilang kahirapan, kanina to sila tumawag? Tumawag sila sa Panginoon at iniligtas niya sila sa kagipitan. Yan, dapat merong nagme-memory verse eh. Naghihintay ako sa mga videos eh. Merong surprise si teacher eh. Kaya lang nga, sa December pa. Okay, tingnan natin. Ulitin natin. Okay, ang ating memory verse ay matatagpuan sa awit 107, verses 5 to 6. Sila'y nagutom, nauhaw, at halos mamatay na. Sa kanilang kahirapan, tumawag sila sa Panginoon at iniligtas sila sa kanilang kagipitan. Okay, nagustuhan niyo ba yung kwento? Okay. Dito lang muna tayo. Okay, hanggang sa isang linggo. Isesend uli ni teacher yung mga activities na gagawin natin. Salamat sa mga nakikisa, salamat sa mga parents, nanonood, salamat. Nawa ay napagpala kayo, na-bless kayo. Hindi po ako ang dinadala ko po sa inyo, kundi ang salita po ng ating Panginoon.
Nawa ay tumimo sa ating puso, sa heart natin at isipan na ang Panginoon lagi tayo inaalalayan at nililigtas sa ating kagipitan. Kagaya ng sabi sa awitin, our God is our refuge and strength. Okay, bye for now. Nawa naibigan ninyo ang kwento ngayong linggo ito. Send ulit si teacher ha. Pakiintay yung mga isesend ko sa inyo activity natin. Pray muna tayo for our closing prayer. Let's pray. Lord, salamat po na natutunan na po namin ngayong umaga na ito, ngayong araw na to, na ikaw po ay laging nandyan sa oras ng, kahit anong oras ng aming buhay, Panginoon. Kami po ay tinitingnan niyo po, inaalagaan, iniingatan. Maraming salamat po kung paano niyo po iningatan si Hagar at si Ismael. Ganun din niyo rin po kami iniingatan. Lahat ng aming buong pamilya. We love you, Jesus. Thank you, Lord. This is our prayer. In Jesus' name,